Mas madali na magpatawad sa iba pero minsan ang sarili ang pinakamahirap patawarin. May mga desisyon akong nagawa dati na alam kong ginawa ko yung best ko during that time pero tuwing binabalikan ko, ang bigat pa rin. Hindi galit, hindi lungkot, parang tahimik ng pagsisisi sa iyong sarili. At matagal ko yun nadala. Naalala ko tuloy kasi nung pumunta ako ng Taiwan. That was early 90s. Nanghiram ako ng video camera from my mom. So video 8 pa nun eh. Nagbe-video pagkatapos nun, during that time, parati kong dinadala yan kasi nga alam mo naman, very conscious po tayo sa mga tinatawag na magnanakaw. Pero doon sa Taiwan, makikita mo talaga yung mga helmet ng mga motorcycle nakapatong na sa motor. Minsan sa restaurant, nakapatong yung wallet mismo ang pang-reserve. Sabi ko, napakakampante naman. Parang safe naman yata dito. And then truly enough, ang ginawa ko po, one time, pumunta kami ng Toys R Us during that time, bibili ako ng laruan para sa aking pamangkin. Iniwan ko po yung video camera. Pagbalik po namin ng sasakyan, yung tinted na sasakyan po ay naging see-through. Nabasag ko yung salamin, ninakaw po yung video camera. During that time, tumawag ako sa mama ko, sinabi ko, "Ma, pasensya na, nawala ko yung video camera, ninakaw nga." Sabi niya, "Okay lang, video camera lang yan, mapapalitan naman yan." Pero during that time, humingi ako ng tawad sa magulang ko. Pinatawad ko yung magnanakaw, sinabi ko sa loob-loob ko, baka meron siyang birthday party, wala siyang video camera, kaya kailangan niya yun. Bakit kaya, kahit na nagawa ko magpatawad at humingi na ako ng tawad, 3 gabi na hindi ako talaga makatulog ng maayos. Then I realized, I forgave the person who stole the camera. I asked forgiveness from my mom. Siya yung apektuhan. But I failed to forgive myself. Na talagang napakahirap talaga patawarin ang iyong sarili. Alam mo na lahat ng dapat mong gawin eh. Alam mo na yung mga probably warning signs. Alam mo na yung pagkakataon na bakit parang paulit-ulit ba sinasabi sa akin mo, hinimon mo kasi ikaw may kasalanan yan. At yun ang pinakamasakit. At yan ang pinaniwalaan ko noon. Kaya kapag pinatawad ko ang sarili ko, parang inamin ko na talagang nagkamali talaga ako. You know what I did actually during time? I was struggling. Parang tinolerate ko yung pagkukulang ko eh. Kaya alam mo during that time na hindi ko pinatawad ang sarili ko, pinarurusahan ko ang sarili ko. Paulit-ulit na nag-replay sa ikaw may kasalanan. Hindi mo siya binaba. Ikaw may kasalanan. Pero isang araw, tumama sa akin na hindi ko na pala kailangan parusahan ang aking sarili. Kailangan ko na talagang pangunawaan ang aking sarili. Sinabi ko sa sarili ko, Chinky, hindi ikaw ang may kasalanan. Yung kumuha ang may kasalanan. Hindi mo kasalanan na iwan mo. Ano mo, ginawa ko mga kapatid? One night, I took time and I forgave myself. Sinabi ko, Lord, pinapatawad ko na si Chinkitan dahil iniwan niya yung video camera sa sakyan. Ever since I prayed that prayer, you know what happened, my friends? Yung guilt, yung burden, yung shame, nawala. Kung ikaw, meron kang mga nagawang kasalanan na hanggang ngayon, hindi mo pa inaamin. Alam mo, hindi ka natatakot na magpatawad eh. Kasi natatakot ka na baka wala ka nang masisi. At kapag wala ka nang masisi, parang ikaw nang haharap ng responsibility. Kaya mga kapatid, let me tell you this. If you want to be free, ito yung natutunan ko. Ang pagpapatawad sa sarili, ang pinakamahalaga, hindi to ibig sabihin ikaw ay nakakalimot. Yung pagkakilala mo sa sarili mo na kailangan mo talagang you have to be kind to yourself. If you are kind to others, you're willing to forgive other people who have hurt you, you've asked forgiveness, why don't you learn how to forgive yourself? Tatandaan mo, hindi ka perfect. Kaya kung may isang bagay ka pang hindi napapatawad, especially sa sarili mo, kailangan mo na ayusin niya ngayon. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Isang salita lang, isang pangungusap lang. Hindi mo dapat husgahan ang iyong sarili. Panahon na para ito ay pakawalan. Kaya kung handa ka na magpatawad sa iyong sarili, mag-comment ka lang dito. Sinabi mong, handa na ako. And then, I just want to pray for you right now. If you want to be set free, sabayin mo ako sa pananalangin na ito. You say, Heavenly Father, I know na nagkamali ako, nagkasala ako, nagkulang ako. Sa pagkakataon na ito, I'm making a decision to forgive myself sa lahat ng mga nagawa o sa nagawa kong kasalanan. Repeat after me. You say, I, your name, Chinkitan, I decide to forgive you this time. Lord, give me grace, give me peace that transcends all understanding. In Jesus' name, amen. If you prayed that prayer with me, please type, I prayed. Jesus is gonna set you free. Kung ikaw ay naministeran at natulungan, share this video with others para ma-bless din sila. I hope that you are blessed. Thank you very much. As I always say, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.